pong sama-samang tignan at aking pong babasahin. Mateo chapter 9, verse 18 hanggang 26. Ang pamagat po ay, Your faith has healed you. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Basahin po natin. Habang sinasabi ni Jesus ang mga bagay na ito, may dumating namang isang pinuno ng mga Hudyo. Lumuhod ito sa harap niya at nakiusap, kamamatay po lamang ang aking anak na babae. Sumama po kayo sa akin at ipatong ninyo ang inyong kamay sa kanya at siya ay mabubuhay. Tumayo si Jesus at sumama sa kanya. Gayon din ang kanyang mga alagad. Habang sila'y naglalakad, lumapit sa likuran ang isang babaeng 12 taon nang dinudugo at hinawakan ng laylayan ng kanyang damit. Sinabi ng babae sa sarili, mahawakan ko lamang ang kanyang damit. Gagaling ako. Lumangon si Jesus at pagkakita sa kanya, anak, laksan mo ang iyong loob. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Noon din gumaling ang babae. Pagdating ni Jesus sa bahay ng pinuno, nakita niya ang mga manunugtog ng plauta at mga taong nagkakaingay. Sinabi niya, lumabas muna kayo. Hindi patay ang bata, natutulog lamang. At siya ay pinagtawanan nila. Nang papalabas na ang mga tao, pumasok si Jesus sa kwarto, hinawakan niya ang kamay ng bata at ito'y bumangon. Ang pangyayaring ito ay ipinamalita ng mga tao sa buong lupain iyon. Ngayon po, para makita natin ang pagkakaiba, minsan din natin babasahin ang aklat ng Marcos. Punta po tayo sa aklat ng Marcos 5:21. Kasunod lamang po yan. Aklat ng Marcos 5, verse 21 hanggang 43. Tingnan po natin maigi at tingnan ninyo kung anong inyong makikita ang kakaiba. Ganito po ang sinasabi, si Jesus ay sumakay sa bangka at bumalik sa kabilang ibayo. Nasa baybayin pa lamang siya ng lawa, ay tinungog na siya ng napakaraming tao. Naroon din ang isang tagapamahala ng sinagoga na ang pangalan ay Jairo. Pagkakita kay Jesus, siya ay lumuhod sa paanan nito at nagmakaawa. Nag-aagaw buhay po ang anak kong dalagita. Maawa po kayo. Sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang iyong kamay upang siya ay gumaling at mabuhay. Sumama naman si Jesus. Ngunit sumunod din sa kanyang napakaraming tao, kaya halos maiipit siya. Kasama rin doon ang isang babaeng 12 taon nang dinudugo. Hirap na hirap siya sa sakit na iyon at marami ng doktor ang sumuri sa kanya. Naubos na ang kanyang ari-arian sa pagpapagamot, ngunit hindi pa rin siya gumagaling. Sa halip, lalo pang lumalala ang kanyang karamdaman. Nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, kaya nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus. At hinipo ang damit nito, sapagkat iniisip niyang mahipo ko lang ang kanyang damit, gagaling na ako. Agad niyang tumigil ang kanyang pagdurugo. Agad niyang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman agad ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya. Kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, sino ang humipo sa aking damit? Sumagot ang kanyang mga alagad, nakikita po ninyong napakaraming tao nagsisiksikan sa paligid ninyo. Bakit pa ninyo itatanong kung sino ang humipo sa damit ninyo? Subalit lumingon-lingon si Jesus upang tingnan kung sino ang humipo sa damit niya. Palibhas ay alam ng babae ang nangyari, siya ay nanginginig sa takot at lumapit kay Jesus. Nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Subalit sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Ikaw ay magaling na. Habang nagsasalita pa si Jesus, may ilang taong dumating mula sa bahay ni Jairo. Patay na po ang iyong anak. Huwag na po ninyong abalahin ang guro, sabi nila. Ngunit nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya kay Jairo, huwag kang matakot. Manampalataya ka lamang.
At hindi pinayagan ni Jesus na sumama sa kanya ang mga tao, maliban kina Pedro at ang magkakapatid na Santiago at Juan. Nang dumating siya sa bahay ni Jairo, nakita ni Jesus na nagkakagulo ang mga tao. May mga nag-iiyakan at nananaghoy. Pagpasok niya ay kanyang sinabi, "Bakit kayo nagkakagulo at nag-iiyakan? Hindi patay ang bata, siya'y natutulog lamang." Dahil sa sinabi niya, pinagtawanan siya ng mga tao. Subalit pinalabas niya ang lahat maliban sa 3 alagad at sa mga magulang ng bata, at pumasok sila sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan ni Jesus ang kamay ng bata at sinabi, "Talita kum." At ang ibig sabihin, "Inin, bumangon ka." Noon di bumangon ng bata at lumakad, at labis na namangha ang lahat. Ang bata ito'y 12 taong gulang na. Mahigpit na pinagbili ni Jesus na huwag nilang sabihin kanino man ang nangyari. Pagkatapos, iniutos niyang bigyan ng makakain ang bata. Amen? Amen. Nakita po ninyo ang pagkakaiba? Bakit kaya mayroong pagkakaiba? Ibig bang sabihin ay mali ang kasulatan? Alam niyo po, may kanya-kanyang layunin ang bawat sumulat. Kung titingnan niyong mabuti, napakasimple ng binanggit sa aklat ng Mateo. Di ba? Napansin ninyo? Muli, uulitin ko. Kanino nga ang aklat ng Mateo? Sa mga Hudyo. Ang Marcos, sa mga Hindi. At ang Lucas. Kaya mayroong pagkakaiba. Ngayon po, puntuhin natin. Ibuot muna natin. Ang Panginoon Hesus ay nasa bahay pa ni Mateo. Hindi ba? Yung pinag-aralan natin. Si Mateo ay tinawag niya, kaya si Mateo ay naghanda ng salo-salo. At doon, binanggit, bakit nakikisalo? Sa mga makasalanan o sa mga may sakit o sa mga hindi matuwid ang inyong guro. Ano ang sabi? Hindi ako naparito para sa mga matuwid. Naparito ako para sa mga makasalanan. Ano pa nangyari? Mapapansin ninyo doon, binanggit din. Bakit? Ano ang sabi doon? Bakit hindi kayo nag-isip pag-ayuno? Ano ang sabi? Maaari bagang magluksa o mag-ayuno samantalang kasama ang kasintahan. Dapat magsaya. Di ba? Natatandaan ninyo? At ngayon, kung titingnan niyo, nandun pa rin sa bahay ni Mateo. At mayroong dumating na isang pinuno. Kung pansinin ninyo sa aklat ng Mateo, sinabi lang, pinuno. Hindi pinanggit yung Jairo. Siya pala si Jairo. Amen? Ano ang nangyari? Bakit si Jairo ay lumapit? Sapagkat ang sabi doon, kamamatay pa lamang. Ngunit sa Marcos at Lucas, anong sabi? Patay na. Nakita nyo? May mga pagkakaiba. Dahil mayroong target at mayroong takdang layunin ang bawat sumulat. Kaya hindi natin dapat paghalo-haloin. Amen? Ngayon, tingnan natin. Tumayo si Jesus, sumama para puntahan yung anak ni Jairo. Pero samantalang nasa daan, ano ang nangyari? Ang sabi doon, mayroong isang babae na 12 taon na dinudugo o inaagasan. Alam niyo po, kung pansinin natin, mahirap yung nangyayari sa babae. Mahirap. Bakit naubos ang kanyang kabuhayan? Pero ano ang sabi doon? Mayroon siyang tinatawag na pananampalataya. Mahahawakan ko lamang ang kanyang damit. Alam niyo po, madalas gamitin ng maraming tao ito. Bibigyan ko po kayo ng isang maling pagkakaunawa, maling interpretasyon. Kapag daw tayo ay katulad ng babaeng niyo na magkaroon lamang ng pananampalataya, gagawin. Alam niyo po, hindi natin dapat ikumpara ang ating mga sarili. Bakit sa panahon na yan ay nasa ilalim ng batas? Wala pang bagong tipan. Di ba? Hindi natin dapat ihalin tulad. Dahil espesyal ang pangyayari, dito pinatutunayan na nandito na yung kaharian ng Diyos. At yung mga himala na yan ay isang katunayan na nandito na. Amen?
Amen. Alam ko po, dumadami-dami tayo. Salamat sa Panginoon. Ngayon, kung titingnan ninyo, napakalaki ng pagkakaiba ng bawat pagkakatala. Ano po? Kung tingnan ninyo. Pero kung talagang pag-aaralan ninyo, ang isang dinudugo, itinuturing ng patay. Bakit? Sa lumang tipan, kapag ikaw ay dinudugo, o ikaw ay may karamdaman, hiwalay ka na. Hindi ka na pwedeng sumamba. Hiwalay ka na. Kaya dito, kung titingnan ninyo, yung pinupunto ng Diyos o ang Panginoong Hesus dumating, hindi lamang pagpagaling, hindi magligtas. Ang karamdaman dito na tinutukoy ay isa na rin may tuturing na kamatayan. Siya ay halos patay na. Ngunit, pinagaling ng Panginoong Hesus. Pinagaling at gayon din siya ay iniligtas. Amen? Paliwanag po, hindi ba? Kung papasinin niyo yun, nung nawawala ang arko, nawawala sa Israel, ipinahanap ito. At samantalang ibabalik yung arko ng kaban ng tipan, mababagsak, mayroong dalawang humawak. Agad namatay. Namatay sila. Ganun po sa lumang tipan. Sa panahon na yan, sa lumang tipan, ganun din halos dapat ang mangyayari. Kaya yung babae nung sinabi ni Panginoong Hesus, sino ang humawak sa akin? At nagpalinga niya. Alam nila na kapag ang isang mamumi, hinawakan ang isang banal, mamamatay sila. Pero kung tingnan ninyo, hindi siya namatay. Sa halip, ano ang sabi? Anak, taksan mo ang iyong loob. Bakit? Alam nila na nasa lumang batas. Dapat mamatay. Pero hindi sila pinatay ng Panginoong Hesus. Sa halip, pinagaling. Iniligtas. Amen? Amen. Salamat sa Panginoon. Palakpakan natin siya. At dito, pagdating niya, habang naglalakbay, ano ang sabi doon? Pagdating doon, ano ang sabi? Pumasok, patay na yung dinatnan, ilang taong gulang siya? 12? O 14? Dalagita. Ano ang sabi? Pinagtawanan ang Panginoong Hesus. Hindi sila naniniwala na may kakakayanan. Ito po yung puntong tinitingnan natin dapat dito. Na si Jesus ay dumating, iligtas at bumuhay. Yung otoridad na yun, nasa Kanya. At isa din dito yung maling interpretasyon, maling pangangaral, na magkaroon lang ka lang daw dapat ng katulad ng pananampalatayang yun, ikaw din ay makabubuhay ng isang patay. Mali po. Hindi natin dapat ikumpara ang ating mga sarili. Sapagkat sa panahon na yan, nasa ilalim ng lumang batas. Minsan mayroong nakagagawa. Kung papasinin niyo, kung sa Facebook, may mga gumagawa. Pero, in special cases. Pero hindi natin dapat ihambing o ihalintulad sa ating kapanahonan yung nangyari niya. Yan ay kamangha-mangha. Kung pansinin ninyo ng mabuhay, namangha ng maraming tao. Sa panahon na yan, kung pansinin ninyo, talaga namang kamangha-mangha yan. Ngunit yan ay past. Hindi niya nasaksihan. Hindi nila nakita. Kung pansinin ninyo, yung babaeng pinagaling, yung batang binuhay, namatay din. At nung ang Panginoong Hesus ay pinako sa krus, ano ang nangyari? Yung mga alagad, pagka-alisa, iniwan ang Panginoong Hesus. Ngunit, salamat sa Diyos, ang pinakadakilang makikita natin, kamangha-mangha, nasaksihan natin sapagkat tayo ngayon ay future. Sa kanila ay future tayo, sila ay past. Nasaksihan natin yung pagkabuhay ng Panginoong Hesus sa banal na kasulatan, pagkamatay at muling pagkabuhay. Amen? At ang buhay na yan, hawak natin lahat. At napapansin natin, tayo ay nagdaraos ng komunyon, muli kong pinapagit, yan ay pakikisalo sa habag, sapagkat yung kanyang katawan at kanyang dugo ay binigay niya bilang tinapay ng buhay. Para tayo ay tuloy-tuloy na magkaroon ng tunay na buhay. Amen? Amen. Paano natin ito i-apply sa panahon ito? Paano natin i-apply? Alam niyo po, yung gumaling na babae, yung namatay na dalagita, namatay din.
Tayo po, hindi tayo eksente. Maraming problema, maraming pagsubok, at nagkakasakit pa rin tayo. At nagharap pa rin tayo, mamamatay din tayo. Diba? Wala namang makaliligtas. Ngunit mayroon tayong tinatawag na buhay na walang hanggan. Yun ang pinakadakila. Na darating ang araw at oras, dahil kabahagi tayo ng kanyang kingdom, tayo ay mayroong tiyak na kaligtas. Tanungin ko kasi kayo, sino sa inyo ang mayroong katiyakan ng kaligtas? Sino ang ligtas? Amen. Huwag kayong pahiyang tumaas. Tayo nananampalataya. Tayo na bahagi ng kanyang kaharian. Mayroon tayong tiyak na kaligtasan. Magpatuloy lamang po tayo. Amen. Mahalaga dito yung pagpapatuloy. Huwag tayong hihinto. Ano mang pagsubok, ano mang suliranin. Minsan, isang katitik na problema, nagtatampo tayo. Di ba? Tingnan natin yung kabutihan lagi ng Diyos. Ipinadala niya ang Banal na Espiritu. Dahil hindi tayo marunong manalangin, tinutulungan tayo ng Banal na Espiritu para tayo makapanalangin ng tama. At para din tayo ay hindi manghina. Ang Banal na Espiritu ay lagi natin kasama. Yan ang pinangako ng Panginoon. Sasamahan ko kayo hanggang sa katapusan ng salita. Lakasan din po natin ang ating loob. Amen? Marami tayong pinakaharap. Alam niyo po, kung papasinin niyo, may gera sa Israel. Pinagtutulong-tulungan ng Israel ngayon. At tayo nahaharap din. Tayo halos kuhanin na ng China. Pero, patuloy tayo manampalataya sa Panginoon. Basbasan tayo ng Diyos. Natalunin natin sa bawat araw ang mga pagsubok at suliranin. Kung paano tinabi ng Panginoong Jesus ang kamatayan at itinakita ang tunay na buhay. Siya ang buhay, siya ang hari, siya ang ating Panginoon. Salamat po, palakpakan natin ang Panginoon at tayo sumako sa panalangin. Dakilang Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa oras na ito na sa aming sa maikling mensahe na naririto na ang pinupunto mo ay si Jesus na hari dumating upang magpagaling, magligtas, at maging Panginoon ang bawat isa sa amin. Unay ang mga Hudyo, ikalaway kami. Kaya nga ilang Diyos, patuloy kami tulungan ng Banal na Espiritu na sa mga pagsubok na dumadaan, na kami ay hindi exempted sa mga suliranin at sa mga karamdaman. Kami ay nagdaranas din ito. Subalit salamat na kami patuloy mong pinadaranas. Salamat sa patuloy mong pagsama. Salamat sa patuloy mong paggabay. Salamat sa provisyon ng aming mga pangangailangan pang-araw-araw ay iyo pong pinagkakaloob. Naway ang bawat sa amin ay magkaroon ng tunay na pagtitiwala at pananampalataya sa iyo. Na ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming Emmanuel, Panginoon Jesus. Salamat. Purihin ka sa iyo ang papuri, sa iyo ang pagsamba, kaluwalhatian at karangalan sa pangalan ng Panginoon Jesus. Ito po ang aming sama-samang panalangin. Amen. Pagkakalangin ng Panginoon.